Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Isang magandang araw po. Pagbati po dito galing po sa Politika, Artista PH mga kapatid. At diretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. At ilang araw na lang po, magaganap na po ang malawakang peace rally po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, na magdadaos po ng kanilang peace rally na gaganapin po ngayong January 13 mga kapatid sa Quirino Grandstand. At hindi lang po yan mga kapatid, ito po ay paanyaya din sa mga kapatid natin at saan mang pong panig ng Pilipinas ay meron po silang mga itinayo at meron po silang mga lokasyon na kung saan po ay po pwede pong dumalo ang mga kapatid po natin. Example po, kung ikaw po ay nasa parteng Manila, dito ka po sa Quirino Grandstand makaka-attend. Kung ikaw naman po ay nasa Region 1, pwede ka pong pumunta sa Bigan, pwede ka po sa Ilocos Sur, at pwede ka po sa Quirino Stadium. Yan po yung sa Region 1 mga kapatid. At isa-isahin po natin yan mga kapatid. At ito na nga po, nagbigay din po ng pagsuporta at makikiisa din po sa ang KOJC na pinamumunuan po ni Pastor Apollo Kibuloy ay suporta po sila at susuporta po sila sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. Dadalo po ba sila? Makikiisa po ba sila? Tignan po natin mga kapatid at basahin po natin ang naging pahayag po ni Pastor Apollo Kibuloy mga kapatid. At simulan po natin ang talakayan. Dito muna po tayo sa lugar ng pagdarausan po ng INC mga kapatid. Ang naging panawagan po ng INC ay simula pa po noong mga nakaraang buwan ay lumaganap na po ito sa iba't ibang panig po ng mga social media po mga kapatid, at tinutukan din ito ng mga kapatid nating OFW saan man pong panig ng mundo mga kapatid, at ang mga taong gustong magpahayag ng kanilang pagsuporta at pagsimpatsya ay patuloy pong dumadami mga kapatid. At nagsabi na rin po ang MMDA na inorganisan po nila ay baka po umabot ang bilang dito lang daw po sa Maynila, aabot daw po ng mahigit kumulang 1 milyon mga kapatid ang makikilahok sa gagawing pagtitipon po ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. At alam naman po natin na iba't ibang organisasyon din po ang dadating dyan at may iba't ibang relihiyon din po na uusbong at makikisuporta po dyan mga kapatid. Again, uulitin natin ang panawagan po ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan po para sa lahat mga kapatid. Hindi po pagpapatalsik at hindi po pagpapaalis sa kung sino man pong tao mga kapatid. Ito po ay pagsuporta nila sa naging panawagan po ni Pangulong Bongbong Marcos na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Uulitin po natin na pagsuporta po at pagtindig po nila sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte na pagsisimulan po ng pagkawatak-watak ng pagkakaalyado ng magkakabilang grupo mga kapatid. At ito po guys, nagsalita rin po sila ngayong araw sa kanila pong Net 25 ng Saganang Mamamayan na bawal pong mag-distract ang ibang mga tao. Kung ikaw po ay may plano ng panggugulo, huwag ka na pong umattend at baka po ay maalagay ka lang po sa alanganin mga kapatid. Iwasan po natin yan kung ikaw man po ay DDS at kung ano man po ang panig mo, huwag po tayong makigulo. Bigyan daan po natin, sumuporta na lang po tayo kung ano po ang panawagan ng INC. Pakinggan po natin, at dahil sila po ang nagkakandak ng rally na ito, makinig po tayo. Sila po ang nag-oorganisa, makinig po tayo sa kanilang panawagan. Tayo po ay sumuporta lamang at makiisa po tayo sa layunin po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo mga kapatid, na may pagbuti po nila ang kanila pong gagawing pagdaos. Again, hindi po ito pagpapatalsika, ito po ay pagsuporta at pagtugon po sa naging panawagan po ni President Bongbong Marcos na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ang tinatayuan ng INC, hindi po pagpapatanggal kung kanino mang pong posisyon mga kapatid. At talakayin po natin mga kapatid ang mga lugar po na pagdarausan. Kung ikaw po ay wala sa Manila, meron sa Region 1, ito po, nandito po, may logo po ng mapa, Region 1, Region 2, Region 3, 4, 5. Makikita po natin dyan mga kapatid. Tignan po natin ang Region 1. Ayan po, Quirino, Bigan, Ilocos Sur. Region 2, Isabela Sport Complex, Isabela. Region 3, uulitin po natin mga kapatid, kung ikaw po ay nasa Region 4, 4A, 4B, NCR, dito ka po pupunta. Quirino Grandstand, Manila mga kapatid, sa Luneta po yan
Luneta po ang venue. Diyan ka po pupunta kung ikaw po ay nasa NCR. Diyan ka po pupunta sa Quirino Grandstand. Kung ikaw po ay nasa Region 3 ay nasa Region 4A mga kapatid. Dito po tayo sa Region 5, Sawagan Park, Legazpi, Albay. Dito po tayo sa Palawan, Provincial Capital of Palawan. Sa Panay Island po, Iloilo City, Freedom Grandstand. Dito po tayo sa Negros, Capital, Park and Lagoon, Bacolod City. Kung ikaw naman ay nasa Region 7, pupunta ka po sa South Road Properties, Cebu City. Kung ikaw ay nasa Region 8, sa Ormoc City, Plaza Leyte ka pupunta. Kung ikaw naman ay nasa Region 9, sa Pagadian City, Zambales del Sur ka pupunta. Kung ikaw ay nasa Region 10, Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City. Kung ikaw ay nasa Region 2 and 12, Rizal Park, Davao City. Sa Caraga Region naman, sa Butuan Sports Complex ka pupunta mga kapatid. Ayan, nandyan po ha. Ayan po ang mga lugar na pagdarausan po ng malawakang pagtitipon na gaganapin po sa January 13. Ang pagdaraos po ay nasa kanilang mga lugar kung saan ka po pwedeng pumunta mga kapatid. At kung ikaw ay nandito sa Maynila at nasa Maynila ka, sa Quirino Grandstand ka lang po or sa Luneta ka lang po pupunta mga kapatid. No? Huwag po tayong gumawa ng chaos, gulo upang hindi po makasakit sa damdamin po ng magkabi-kabilang panig mga kapatid. At basahin po natin mga kapatid ang inilabas po na statement ng pamunuan po ni Pastor Apollo Kibuloy na tinatawag natin or Kingdom of Jesus Christ mga kapatid. Official statement, January 10, 2025, Pastor Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ, KOJC, are praying and imploring the guidance imploring the guidance of Almighty God of the massive INC rally at Quirino Grandstand to be attended by millions, their members and other civilian religious groups and organizations. KOJC prays for the enlightenment and discernment of peace and unity of the Filipino nation. Be awakened, the righteousness and righteous leaders will finally lead this nation to progress, peace, prosperity, stability, especially in times of darkness and hours mga kapatid. Alam po natin ang naging pinagdaanan po. Hindi po tayo tulog sa mga nangyayari at alam po natin ang pinagdaanan po ng Kingdom of Jesus Christ sa pamunuan po ni Pastor Apollo Kibuloy ay nanguna na po silang tumindig. Nakita po natin ang kanilang tibay, tatag at sigasig po sa pagtindig po at sa pagkipaglaban po sa gobyerno po mga kapatid na kumukuha ng kanilang paninindigan at lakas. Bagkus pa nun po ang nangyari, hindi po yan katulad ng INC. Hindi po sila, magkakaiba po sila ng pananaw at magkakaiba po sila ng sekta. Ano man po ang paninindigan ng Kingdom of Jesus Christ, yan po ay paninindigan nila at iba po ang paninindigan ng INC. Ano man po ang kanilang mga estado at paninindigan, tayo po na mga hindi po kaanib sa kanilang sekta ay tayo po ay titindig at maninindigan po sa kanila pong ipaglalaban. Kasama po ng maraming Pilipino na nasusuporta at makikiisa po sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo. Kaisa nyo po ang sambayan ng Pilipino at mga Pilipinong nagmamahal po at tumitindig po sa inyong pinaglalaban. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong tatag, sa inyo pong sakripisyo at sa inyo pong pagpapakita ng tibay at lakas para manindigan po sa kapayapaan po ng ating bansa at kapayapaan ng maraming Pilipino na pakikinabangan ng milyong Pilipino, hindi lang po ng mga lider ng ating bansa, hindi lang po ng mga politiko, bagkus ng milyong-milyong Pilipino na umaasa at naninindigan sa bansang Pilipinas. Kung ikaw ay isang Pilipino, may karapatan kang magsalita, may karapatan kang manindigan, huwag kang matakot, huwag kang umurong kung ano man po ang iyong pinaniniwalaan at pinaglalawan. Again, ano man po ang kanilang paniniwala, suportado po natin yan mga kapatid. Makikiisa po tayo. Tayo pong mga OFW saan man pong panig ng mundo, tayo po ay makikiisa sa panawagan po. I-echo po natin yan dito sa ating channel. Makikinig po tayo at makikisimpatsya po tayo ano man po ang kanilang gagawin sa mga darating na panahon. Again, ang pagsuporta po ng Iglesia ni Cristo ay pagsuporta po sa kapayapaan, hindi po sa kamalian mga kapatid. Pagsuporta sa naging panawagan po ni President Bongbong Marcos na pagkakaisa
At wag po pagkawatak-watak at wag pong ipinch si Vice President Sara Duterte. Yan po ang sinusuportahan at tinitindigan ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Suporta po ng maraming Pilipino at suporta din po ng mga kapatid dating Pilipino, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa ating YouTube channel. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood.